وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. فصل. وأما إذا أمر بصفة في عبادته. At patungkol kapag amara mag-utos siya na asyarik, siya na Allah. Hindi kaya ang Nabi, pero syarik, dalawa ang syarik, ang Allah at ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindi kaya yung agama. Amara bisifatin fi ibadatin ng isang sifat. Fi ibadatin sa isang ibadat. Pumana mag-utos, ano ang magiging hukom ng utos na yun? Ano ang magiging hukom ng utos na yun sa sifat, sa isang ibadat? Natitingnan. Kapihi, tapsilon. Paingkanat sifat wajibatan na kung ang kalagayan ng sifat na yun ay wajib. Na po ang kalagayan ng sifat na yun ay wajib. Sana halimbawa, at tumaknina tifir ruko, tulad ng tumaknina sa ruko. Nagutos ang agama ng isang buwan, tulad ng mga hadis, nagsasaad ng tumaknina. Pero si Buya sa madhabtan, at saka yung ayat, nagsasaad ng tumaknina, ayun yung nagpawajib. Kung sakali sabi niya na yung isang ibadat, ay linagyan ng isang sifat o linagyan ng katangian. Na kung ang kalagayan ng sifat na yun na dumating ay wajib. Sana halimbawa tulad ng tumaknina sa ruko, wajib yun. Wajib yung tumanina. Atau tumanina, patrut tumanina na subhanallah. Yung tansya ng tumanina, maging panatag ka sa pagruko ay tansya ng subhanallah. Sa tima na subhanallah. Nagito na tumanina nito si kuruko, ako si kusujud. Ayun ang tinatawag na tumanina. Na kung ganun sabi niya, nadala, na nagsaad siya na amar, ay al-amru bisifa, ala wujubir ruko, na wajib ang ruko. Na wajib ang ruko. Natandaan ninyo kung sakaling dumating yung sifat, na ang kalagayan ng sifat na yun ay ginawang wajib ng agama. Talagang pati yung ruko ay wajib. Pamana, effort minyan siya na moso. Nadalla, na nagsaad siya na al-amru ala wujubir ruko, na wajib magruko. Bakit? Bakit? Kasi nga yung ruko ay moso. Yung ruko ay moso. Alam naman natin yung kaida, na yung tabi lang, hindi naman pwedeng sabihin na yung tabi naman na wajib na yung magiging mausok nyo pa man na tawag dito, yung magiging mausok niya na sunat na dito ko pa kaya hindi yun pwede, hindi yun matatanggap ng isipan. O pa man na yung tabi na ay yung mausok na marpo, kailangan na yung tabi na mausok, hindi yun pwede. Hindi yun matanggap. So ganun din, kung sasabihin ko na wajib yung sifat, automatic na yung mausok din ay wajib. Katulad ng tumanina, linagay na sifat sa ruko, na kung sasabihin natin na wajib ang tumanina, ibig sabihin doon, automatic wajib na rin ang ruko. Beautiful meaning. Bakit? Kasi yung sifat na tabit sa mausok. Tingnan mo. Liannahu, dahil katotohanan siya na al-ma'mur, yung ipinaputos, yan yung sifat na yun ay pinaputos, na la yumkinuhu, na hindi maaari sa kanya na inutusan na mali. Liannahu, dahil katotohanan siya na taong inutusan al-ma'mur, yan ay asyakhsul ma'mur, yung ipinutusan, na la yumkinuhu, hindi maaari sa kanya na asyakhsul ma'mur, an ya'tiya, naggawin niya na asyakhsul ma'mur
bisifatil wajiba, no, yung sifat na wajib, illa bipi'lil mawsuf. No, maliban na gawin niya yung mawsuf. Maliban na gawin niya yung mawsuf, ariw. Kasi hindi naman mailalarawan yung puti kung wala yung dingding, ariw. Ito to. Kung ang magiging mukha, no, kung sasabihin mo na kailangan na maging puti yung kulay ng dingding, no, wajib din yung o pamana dingding na yun. Kasi nga magkakaroon ng sifat. Yan ito. Ay sabi niya dito, lian na sifa la tanfaqu anil mawsuf. Dahil yung sifat ay hindi mawala sa mawsuf. Hindi pwedeng mahiwalay sa mawsuf. Yan hindi pwedeng mahiwalay sa hukom ng mawsuf. Kasi nga yung tabi na tabi talaga. At tabi'un, tabi'un. Yung tabi talaga. Ibig sabihin ng tabi, kung ano man ang katangian ng kanyang matbo, at sinusunod niya. So halimbawa, merong dumating, no, na sifat para sa isang ibada. Na ito sambayang. Yung sambayang na in general, sa umum, na wala siyang sifat, wala siyang pinanggit na sifat. Tapos dumating yung ibang amar, utos. Pamana amrun khariji, utos na panglabas upang na maging tumanin. Anong sabi ng Allah? Wa qumu lillahi qanitin. Ariyo, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ariyo, naging mga mga tumaninaw pa. Ayun yung pinanggit na tumanina. No. So, nagsaad na wajib ang tumanina sa loob ng ruku o kaya sa loob ng sampayang wajib. So, tumanina. Dahil doon sa wajib yung tumanina, mafhum mukhalafa niya, no, batal yung fi'lul kathir. Kaya ngayong paggalaw-galaw nga ng 3 beses pataas o pamana sunod-sunod ng tumatal. Bakit? Kasi na mafhum mukhalafa ng tumanina. Ibig sabihin ng tumanina, inutusan kang maging panatag sa iyong sampayan. Ibig sabihin yan, bawal yung gumalaw-galaw ng sobrang dami. Yung mana nito. Kaya nga kung hahanapin mo yung dalil ng fi'lul kathira sa mga nakakabatal ng sambayan ng maraming kilos, maraming gawa-gawa na hindi kasama sa mga PL ng sambayan, nagito na nababatal niya yung sambayan ng isang tao. Bakit? Kasi nga nawawala yung tumanina. Na yung tumanina na wajib na al-amru bisyay na yun antiti. Kung matanong na kaida, kapag inutos yung isang bagay na yun na rin yung pagbabawal sa kabaliktaran. So, ganito ang nangyari, inutusan ka ng tumanina, maging panatag, maging tahimik sa loob ng iyong pagsasambayan. So, ibig sabihin, pinagbabawalan kang magkulit, maglaro, mag-ingay sa loob ng sambayan. Kaya ngayon ang sinasabi na, no, al-fi'lul kathir mubtilun lis-salat. Yung maraming galaw, maraming kilo sa loob ng sambayan, no, batalyon. So, dumating itong utos ng tumanina. Nakakaiba. Iba doon sa sambayan. Iba yung pagkawajib ng sambayan. Kasi nung iwajib yung sambayan, wala namang binanggit na tumanina. Tapos dumating itong tumanina na ito. Bilang alin? Bilang palamuti ng sambayan. Dumating yung kulay puti bilang alin? Bilang kulay ng dingding. So hindi mo na pwedeng sabihin na kung wajib yung tumanina, ibig sabihin na yung kanyang lulugaran din na wajib. Bakit? Kasi ngayon, tabi talaga. Yung nito. Wa in kanat is-sifatu nadban, at kung ang kalagayan ng sifat na dumating, yung sifat na dumating na nadban, sunat. Kung yung dumating na sifat ay mandug pa, sunat ang hukom niya pa. O pa man naging hatol na ba dahil sa mga dalil na dumating na itong sifat na ito, itong katangian na ito na sunat na pa. Sana halimbawa, karaf is salty bit talbiya. Halimbawa na itaas yung boses bit talbiya sa paglalambay ko. Yung kapag itaas ang boses sa paglalambay, na sunat lang. Na lam yadulla zalika ala wujubit talbiya. Na hindi magsasaad iyon, yani al-amru bisifatin nadbi, no, dalika ay al-amru bisifatin nadbi, yung utos na sifat na sunat, no, na hindi yun magsasaad ala wujubin talbiya, na magiging wajib yung hukum ng talbiya. Hindi yun magiging wajib. Bakit? Kasi ang utos na sunat, hindi ko pa kayo kasi alangan na pag-iibahin mo yung tawag dito yung sifat at saka mawsuf. Yan ito. Kasi yung talbiya, nagito, yun ang mawsuf.
Yun ang mausok. Na yung itaas yung poses na yun, yung sipat. Yung nito. Wa minan nasi man qala tadullu ala wujubit talbiyah. Ilan sa mga kaum nagsasabi na tadullu. Dito may number 1 dinagay niya, al-aula bil ya. Yadullu dapat sabi niya. Al-aula bil ya. Wa dhamiru at yung dhamir na rajih babalik ila al-amri bi sifatin nadbi. Babalik doon sa al-amri bi sifati an-nadbi. Babalik doon sa dalika. Mangkala, wa minan nasi mangkala at ilan sa mga tao nagsabi, yadullu. Yadullu, magsasaad siya na dalika ala wujubit talbiya, na wajib ang talbiya. Wajib ang talbiya. Nasabi ni musannif, wahada khata'un, at ito ay mali. Wahada ay al-qailu o kaya al-qawlu, bidilalatil wujub, al-qawlu bidilalatil wujub, khata'un, mali. Mali yung ganyan sabi niya. Kasi dinirect niya na wajib yung talbiya, hindi pwede. Bakit? Li'annahu dahil katotohanan al-hala wa sya'an. Qad yundabu ila sifati ma huwa wajibun. Yundabu yung ila doon na naipail ng yundabu. Minsan sabi niya na sunat yung sifat ng bagay na huwa siya naman na wajib. Minsan na sunat yung hukom ng sifat ng bagay na minsan siya ay wajib. Minsan na gano'n yun sabi niya. Minsan na meron yung rukun na wajib. Ariyo. Ito na iba natin na ba? Ito na yung rukun na wajib ba? Katulad mo pa ng sujud. Sujud wajib na. Tapos anong magiging sipat doon sa ano pa mo? Pamana magtasbik ka ba? Na minsan ang hukom nung doon sa kwana. Pamana lagi dito ba? Ang hukom nung ang hukom nung minsan sabi niya nung isang kamal na wajib, pero yung sipat niya na sunat, katulad ng pagtasbih, kasama sa mga hayatus salat, yung pagsubhana rabbiyal a'la sa sujud. Ito, wajib yung magtasbih o hindi. So gawin mo, okay, hindi mo gawin. Okay. Ayaw nito. Na kung titignan na yung tasbih doon sa loob ng sambayan, may ibang utos na naman. Amrun kharijib manutubang. Amrun kharijib manutubang. Yun ang tinatawag ni li'annahu qad yudlabu ila sifati ma huwa wajib. Minsan sabi niya, ibinibilang sunnah yung sifat, yani fi'il, halimbawa, fi'il, ma huwa wajib, ng bagay na huwa siya na bagay na wajib, tulad ng sujud, Kaya masabi na dito, tulad ng binigay niya na halimbawa, tulad ng 5 sambayang. Yung 5 sambayang, kapamanat ng mga sunnat yan. Wa ma huwa nadbun at sa bagay yan sunnat, sa bagay na siya ay sunnat din. Binigay niya rito na halimbawa kalwitri, tulad ng sambayang na witri. Kung gano'n na palang niya pun fitnat bidalilun ala wujubil asli, na hindi pwedeng mangyari pinadbi sa sunnat na dalil bilang dalil o kaya bilang palatandaan ala wujubil asli na wajib yung asal. Yun nga lang, kapag dumating yung utos na yung isang sifat na yun, na ayaw mo kumanya na wajib, na ayaw mo sa gusto na automatically na magiging hukom ng buwan wajib. Hindi naman pwedeng mas mataas yung sifat kaysa sa puso. So minimum na magka-level sila. Yan nito. So anong tinutukoy ni Musannif rahmatullah alayh? Yung mga dumarating na mga sifat na khariji, labas doon sa isang utos, minsan na merong wajib, minsan merong hindi wajib. Na kung yung dumating ay sifat katulad ng tumanina na wajib, na it means to say na yung kanyang kinalalagyan ay wajib. Wajib ang buka tadad. Alam na lahat ng mga PL na mula sa qiyam na wajib ang tumanina. Mula sa ruko wajib ang tumanina. Tidal wajib ang tumanina. Sujud wajib ang tumanina. Yung julus bay na sajdatain wajib din ang tumanina. So lahat doon wajib ang tumanina. Lahat doon wajib ang tumanina. So pag once na ikaw ay galaw ng galaw, nabatal yung sambayan. Nino to? Sinira mo mismo na yung parto na hindi pwedeng sirain ang parto.
Ante manapar, doon na yung mga rukun ng sambayan. O dito man yung manapar. No. Faslun wa idha amara bi syai'in. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Al-amru bi syai' nahyun an bid'ah. Wa idha amara bi syai'in, at kapag nag-utos siya na agama, yani asyari, bi syai'in ng isang bagay. No. Pag nag-utos siya ng isang bagay, paano? Kal-imani billah. Sabi niya ay kal-imani billah. Kal-imani billah, tulad ng pag-iman sa Allah. Nakana dalika, na magiging iyon dalikal amro, yung utos na yun na nahyan an diddihi, pagbabawal sa kabaliktaran niya. Diddihi, kabaliktaran nung tinatawag na asyik. Baliktaran ng asyik. Inutusan ka ng iman, ibig sabihin, bawal ang syirik. Anong kabaliktaran ng iman? Syirik. Bawal ang syirik. Ariyo. Inutusan kang magpakabuti, ibig sabihin, bawal maging masama. Inna Allah katabal insana ala kulli shay. Ang Allah ay inobliga niya ang maging mabuti sa lahat ng bagay. So, kung inobliga ng Allah na maging mabuti sa lahat ng bagay, ibig sabihin, bawal din maging masama sa lahat ng bagay. Iti mana kaida, surat Al-Insan, al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. No, al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Nahyun, no, min jihatil makna, mula sa panig ng kahulugan, ay papat lamang, ay dunal lamang, hindi yung salita. Kumbaga na doon sa makna lang hindi yung mga tamatan niya, nandito sa mafhum niya. Min jihatil makna ay min jihatil mafhum, doon sa mafhum ng salita. No, doon sa makna, min jihatil makna ay maknal amri, doon sa kahulugan ng amar. Doon sa kahulugan ng amar, doon mo makikita na al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Nahyun an diddihi. No, wa in kana dhalikal amru wajiban. No, na kung ang kalagayan ng utos ay wajib. Pamana yung utos na wajib, no? Saan ang halimbawa ng wajib? Kal amri bil iman. Tulad ng pag-iman mo. Tulad ng utos sa iman mo. Wajib ba ang mag-iman? Hindi. Wajib. No. Kung ganun ka ng nahyo, na magiging ang kalagayan ng annahyo ng pagbabawal, antitihi sa kabaliktaran ng tawag nito amar, na ala sabilil wujub. Pag ito annahyo ito na mayari ba ito? Nagkamali yun ng printing. No. Al-wujub ang ilalagay dyan. Ayan na tinaktiran niya. Burahin nyo na lang yung annadbu, tapos isulat nyo yung al-wujub. No. Wa min ashabina man qala, at ilan sa mga ashab natin nagsasabi, no, laysa binahyin an diddihi, hindi siya na amar na binahyin pagpabawal an diddihi, mula sa kabaliktaran niya. Pumana, hindi daw pagpabawal sa kabaliktaran. Wa huwa, at siya na qawlu ba'di ashabina, no, na qawlul mu'tazila. Yan ay salita ng mga mu'tazila. Kaya katuloy na hindi ibig sabihin na inutusan ka na bawal lang yung kabaliktaran niya. Nasirap ano lagi ito. Kaya lang sa atin na yung bawal-bawal na dalawa. Una, bawal ng dahil sa siya ay haram. Pangalawa, bawal dahil siya ay makruh. Kung ang ipinag-utos, kung yung utos ay sunnat, ibig sabihin ang kabaliktaran ay makruh. Pag ito'y katumbas ng sunnat. Yung ito. Yun ang katumbas ng sunnat. Kung hindi makruh pa, nakhilapul awlaw pa. Nakhilapul awlaw. Sabi ni Musannif rahmatullah alayhi, wa dalilu ala ma qulnahu, at ang dalil sa sinasabi natin ay ano yung mana yun? Ay min annal amra, no, bisyai'i nahyun an diddihi, no, yung sinasabi natin na yun, annahu, katotohanan, alhala wa sya'n, la yutawassalu ila fi'lil ma'muri illa bitarkil fi'l.
hindi maipang-aabot, hindi maaabot ila fi'lil ma'mur na gawin ang mga ipinag-utos illa bitarkit hindi maliban sa iwanan yung kabaliktaran. Iwanan mo yung kabaliktaran kanya ko. Ariyo, usang ka na. Ariyo. Fahuwa na siya nakatoharati fis salat, na siya ay tulad sabi niya ng pagtohara sa loob ng sambayan. No. Ano yun? Inutusan ka maglinis. Ibig sabihin, bawal hindi maglinis kapag ikaw ay magsasambayan. Bawal hindi maglinis pag ikaw ay magsasambayan. Bitimanan nila. Kasi yun na ngayong kaida natin, al-amru bisyay na yun at hindi. Tandaan ninyo ngayong amar-amar din na dalawa. Amar na hakiki, yun yung makna wajib, at saka amar na majazi, yun ang makna sunat. Naduti man o, si sa agama, naduti man ay nisubo. Dalawa ang ipinag-utos sa agama. Unang-una na yung wajib, pangalawa sunat. Alam mo na tumakbo. Na lahat ng ipinag-utos na meron kanya-kanyang kabaliktaran. Kung ang ipinag-utos ay wajib, ibig sabihin ang kabaliktaran niya haram. No, kung ang ipinag-utos ay sunat, ibig sabihin ang kabaliktaran niya makruh. Makruh ako kumain. Faslon, sabi pa niya, amma idha amara bijtinabi syai'in, na kapag inutusan siya, nagputos siya na syari, bijtinabi syai'in, na iwasan ng isang bagay. Anong halimbawa niya? Sabi niya, inutusan ka. Inutusan kang iwasan ng isang bagay. Ano ang magiging kahulugan mo? Walam yumkinhul ijtinabu, at hindi yumkinhu maaari sa kanya niya na isang tao al ijtinabu na umiwas. Inutusan kang umiwas pero hindi ka makaiwas. Hindi maaring maiwasan, hindi siya makakaiwas illa bijtinabi ghairihi, maliban sa iwasan yung iba sa kanya. Pinag-iwan. Ibarat ko ba mao? Barat na siya nagtusuntog yan ng mga simangkan na yung pagsuntok na bawal. Bawal yun. Ito mo man na inutusan kang huwag pamanakit pala at wala. Inutusan ka mo man na parang kang pinagbabawalan kung man na inutusan kang huwag kang mananakit. Adiyo, huwag kang mananakit. So dahil yun sa utos na yun, na hindi mo maiwasan mo, maliban sa upang na hindi magkikita si Mang Kanur at saka siya. Adiyo, so anong mangyayari dito? Katulad nito ba magyang halimbawa ko, nag-utos na iwasan ang isang sheikh, si Mang Kanur pa. Inutusan niya na iwasan si Mang Kanur at puman na yung pagsuntok kay Mang Kanur. Inutusan niyang iwasan ang pagsuntok kay Mang Kanur pa. Na hindi maiwasan pa. Illa bijtinabi ghairihi, maliban sa iwasan din yung ghairihi, iba doon sa sheikh, doon sa isang bakit. Nafahada ala darbay. Na ito sabi niya ay sa dalawang klase. Dua ka klase yan. Yani hada ay adam imkanil ijtinab, yung hindi maaring iwasan na ala darbay. Dalawa yung bagay na yun. Hindi kayang iwasan. Una, ahaduma, isa doon sa dalawang bagay na aniyakuna fijtina bil jami' masyakat. Aniyakuna fijtina bil jami' masyakat, na magkakaroon sa pag-iwas sa lahat, kasi iwasan mo yung suntok, na iwasan mo din si Mang Kanur. Halimbawa, na magkakaroon ng tinatawag na masyaka, masyadong mahirap. Inuto, ay classmate na siya. Classmate na siya mo. Paano mo maiwasan? Nagkaroon ng masyaka. Inutusan ko, pumaiwasan ko iwasan ko ang pagsuntok kay Mang Kanur, na para maiwasan kong pagsuntok kay Mang Kanur. Naiiwasan ko din si Mang Kanur. Ito na yung kaswelo. Tingnan na kabangan din. Ibarat po ito. So anong mangyayari doon sa utos na yun? Bayas utuan hufal fardul ijtinab, na mawawala anhu anisyaksi fardul ijtinab, yung pagkawajib ng pag-iwas. Good. Hindi mo pwedeng kuwanan ka, alangan na vlog ka doon sa class. Kumbaga, mawawala yung pagiging obligado ng pag-iwas. Katulad ng halimbawa natin.
Wa huwa at siya ay al-jam'u. Oh. Mali. Wa huwa at siya na ahaduhuma isa na kama tulad idha waqa'a pag naganap pag nahulog fil ma'il kathir sa maraming tubig na jasad ang najis. Ang najis na tayo na inutusan tayo ng Allah na iwasan natin ang najis. Totoo hindi? Tapos yung mga gamit natin na inutusan tayo iwasan ang najis. Totoo hindi? Ipag-iwas ko yung najis. Yung gamit mo, iwas mo sa najis hanggang kaya. No, kaya lang na magkakaroon ng masyaka. Mahirap po ba? Ano yung masyaka doon sa tubig na marami? Ate pa, manipulibad ka ang kami ang alalay. Isang gram pa naman ng tubig. Tatapon mo pa nalalagyan ng najis. So, yung pagiging wajib ng pag-iwas sa najis na mawawala. Lagi din ba man nagyun na itong halimbawa ilog ba? Ilog. Sa lakaw manigida yung kanal talaga na ang dumadaloy talaga na najis sa lakaw. Eh pag minyan na man na yung ilog ba may tumatay doon may umiihi. Ariyo. Natapos na dahil sa ihi at saka dumi na nandoon sa loob ng ilog ko, mati pa man ang pag-iwasan nga sa ilog. Ingat ko iwasan sa ilog ka kailangan. Na yung pag-iwas mo doon sa ilog na yun na magkakaroon ng masyaka. Magkakaroon ng pagpapahirap sa tao. Na yung Islam na banyan kabayaw-banyan ko karang ni Sultan. Wa ma ja'ala alaykum fid-dini min haraj. Hindi ginawa sa inyo ang agama para mahirap. At dino yusrun sabi ng Nabi. Ang agama napakadali. Tapos bigla na lang darating na yung agama na parang pahirap. So dahil doon sa pahirap na yun, na yung pahirap na yun, yung nagpapahirap na yun sa tao upama na parang labag yun sa istitaa. Ibig sabihin, parang labag yun upama sa kakayanan ng tao. Kapag ganun na inalis. Kasi al-masyaqqa tajlibut taysir. Yung pahirap ay hinahatak niya yung kadalian. So ibig sabihin, lagi-lagi ang na pag malakas ang ulan na yung mga baha, yung tubig na dumadaloy. Isa mananan na yung damit mo, yung paa mo, na isinawsaw mo doon, ayan, ng mga tayo sa naso. Di ba no? Halo-halo na yan yan. Yung tinatawag na baha, ginaming bahaw mo, katulad ngayon, kagulan na mo. Na naihalo doon yung mga najis. Na kaya mong iwasan, hindi. Mahirap mong iwasan. Mo ba na ang iniiwasan mo man lang doon, ang iiwasan mo man doon na yung kain ng aso, na bagyong taba, tubig na hindi naman kailangan iwasan. Pero, para maiwasan mo yung najis na yun, iiwasan mo din yung tubig. Hindi masyadong. Hindi mahirap. Mahirap pa ka talagang gawin. Imposible na magawa. So, anong mangyayari? Yan ito. So katulad, ang mangyayari na yung pag-adjust na, ang nag-adjust dito na yung agama. Sabi ng kaida, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ang masyaqqa, ang pahirap ay hinahatak niya yung kadalian. Lagi ng tubig ko pa mamaya kalalai. Di ba manipulibad ko? Awik talatat ukhtuhu binisa ibalat. O di kaya na ikhtalat na ihalo. Ukhtuhu yung kapatid niyang babae. Pero siyang kapatid sa tatay na hindi niya kilala. Pero alam niya, nandun lang upang masapayata sa bangko. Binisa ibalat din ng mga babae sa isang balat. Isang lugar o ba? Natento na isun, hindi ka naman pangaruman. Hindi ka magpangaruman ng mga kapsina. Nalagi niya po panot mo. Mas mahirap na. Tumabagat pangaruman. So dahil doon, inalis yung pag-iwas. Iwasan mo yung sister mo. Binawalan ka, na huwag mong paasawahin yung kapatid ng babae. Kaya lang na no-choice ka, na hindi kayo magkakilala. Kahit siya na di ka niya kilala, nagkakilala yun. So paano mo pa may iwasan yun? So yun, kumbaga na kung ganun sabi niya, na falayam na uminal wudu'i bil ma'i, na hindi pipigil. Hindi pipigil. Hanggang sa nais niya mag-abdas, hindi pipigil. Hindi pipigil siya na al-amru minal wudu'i mula sa pag-abdas bil ma'i doon sa tubig na marami bil ma'il kathir fihi najasa na mayroong najis.
Wala min nikahi dalikal baladi, at hindi rin pipigil sa kanya yung mula sa pag-aasawa sa mga babae ng naturang lugar. Yung tabangan naturang lugar. Hindi yung pakababaw. Kaya to, nakakatali, annahu masyakatun. Wal masyakatu tajlibut taysir. Wal masyakat tajlibut taysir. Wasani ikalawa, di ba dalawang klase yun, no? Andaya muna fijtima'il jami'i ijtinabil jami'i masyakat. Hindi magkakaroon sa pag-iwas ng lahat masyakat pahirap. Fahada ala darbain na naman. At ito naman ay hinati sa dalawang klase. Fahada ay yung asani, yung ikalawa, na ala darbain hinati na naman sa dalawa. Ibig sabihin, hindi mahirap na iwasan ang lahat. Ahaduhuma, no, ang isa doon na anyakun al-muharramu, no, at na yung ang kalagayan ng muharram, yung haram ay muhtalitan bil mubah, nakahalo sa bagay na pwede. Sana halimbawa, kan najasat bil ma'il qalil, tulad ng tubig, tulad ng najis na nasa maliit na tubig. Ariyo, bakit? Kung itatapon mo yung isang basong tubig, magkakaroon ba ng mahirap? Masaksa? Wala, hindi yun mahirap. Peso isa ka balde na hindi kumbaga na hindi mahirap sa sarili o sa damdamin na itapon mo. Yaman ito. Wal jariyatul mushtarikati bainar rajulain, at yung aliping babae na pinagsamahan sa pagitan ng dalawang lalaki, pinagpartihan ng dalawang lalaki po. Fayajibu jitinabul jami', na wajib iwasan ang lahat. Iwasan ang lahat. Wajib iwasan ang lahat. Iwasan mo may maliit na tubig na may halong najis. Iwasan mo din yung alipin na so, yung alipin na yun na babae, no, nandito sa number 7, sabi niya, na haram sa kanila na galawin din. Sabi niya dito, number 7 ay wal amatul mamluka to, no, yani yung ama na mamluka, dapat sasabihin niya dito mustarika, no, na fayahrumu ala kulli wahidin minhuma al-istimta'u biha, na haram sa bawat isa sa dalawang ito al-istimta'u biha, yung mag-enjoy biha bil jariyah. Bakit? Likhtilatil mamluki lahu, dahil no, dahil naghalo yung may-ari, no, bimilki syarikihi, no, kumbaga na dahil naghalo yung pag-aari ng isa, no, bimilki syarikihi, sa milik ng kanyang kapatid. Kung gano'n na fayajib po ijtinabul jami', na wajib iwasan ang lahat. Iwasan ang lahat. Wajib iwasan ang lahat. No. Bakit wajib iwasan lahat? No. Lita ad-duri tarkil muharram. Dahil mahirap, mahirap tarkil muharram, iwanan yung haram, illa bitarki ghairihi, maliban sa iwanan yung iba sa kanya. Paano mahirap na iwanan? Ayun yung isa doon sa dalawa. Kaya sabi niya dito, wajib ijtinabul jami', wajib iwasan ang lahat. Ay al-muharrami wal mubah. Wasani, ikalawa dito sa ikalawang bahagi, an yakuna ghayra muhtalatin, na ang lagay niya na muharram, na ghayra muhtalat, hindi mahal, hindi nakahalo. Hindi nakahalo. Pero illa annahu ay lakinnahu, ngunit siya na muharram, na la yu'raful, ngunit siya na alhala wa siya, na la yu'raful mubah bi ainihi, hindi mo malaman al-mubah, yung pwede, bi ainihi, bi ainil mubah, yung mismo yung mubah, di ka katawan mo. Hindi mo alam. Ano, paano yung mubah? Hindi mo alam. Halimbawa pa man ang dalawang lalagyan o ba? Yung isa na tubig na malinis, ayun ang mubah. Na yung isa naman na tubig na may najis. Tubig na malinis at tubig na may najis o ba? So hindi mo doon malalaman. Na kung ganito yung sitwasyon, na falhada ala darbain, na ito sabi niya ay dalawang klase. Group manayakang klase. Paano mo iwasan? Kasi yung dalawa na yung nauna na yun yung magkahalo ba ma? Na hindi magkahalo ba ma? Kaya lang hindi ko alam kung saan doon yung malinis. Ay yung dalawa na ito naman, sabi niya na dalawang klase. Ano yun? Unang-una na darbin yajuzu fihi at lahat.
Isang klase na pwede sa kanya at hati ay ijtihad. Pwedeng mag-ijtihad. Sana halimbawa, wa huwa kalma'it tahiri, at siya na darbin na kalma'it tahiri tulad ng tubig na malinis, idha ishtabaha bil ma'in najisi, no, kapag naging lito, kumaga naging palito, no, bil ma'in najisi, sa tubig na najis. Yan yung najis ay punta najis. Bil ma'in najis ay bil ma'il punta najis. Yung tubig na mutanajis na haram. Na kaya lang nakakuha na hindi mo alam kung saan doon sa dalawa. Kung gano'n na bayataharra pihi, na mag-ijtihad siya na isang tao, pihi sa kanya na dito sa torpe, pihi ay bihadan ka. No. Wadarbin la yajuzu bihi tahaddi, at isang klase naman na hindi pwede sa kanya mag-ijtihad. Hindi ka pa kaya mag-ijtihad. No, hindi ka pwede mag-ijtihad. Bagaman lilipat ka na lang dun sa iba. Yung tinatawag na dakma yaribu ka ilamala yaribu. Doon ka lilipat dun sa iba. Ano yun? Wahuwal na siya yung kapatid na babae. Kailan yun? Idha ikhtalatat bi ajnabiyat, kapag naihalo siya sa ibang babae. Kung nasa harap mo na dalawang babae na hindi ka katagbuhan doon sa pagalingan, hindi ka rin pa kayo mag-ijtihad. Bakit? Anong gagawin mo? Dakma yaribu ka ilamala yaribu. Iwasan mo yung bagay na magpapalito sa'yo, pupunta ka doon sa bagay na hindi sa'yo magpapalito, hindi sa'yo magpapadalawang isip. Walma'i, at yung tubig idha ishtabaha bil bawl. No, yung tubig kapag siya ay ishtiba, naging palito bil bawli sa ihi. Ihit mismo. Yung isa kanina napunta najis, nalagyan lang ng najis sa iyo. Nakagigil na pure. Pure. Solo na ihiw pa ba? Bayan ibuds, tinapol dyan. Wajib iwasan ang lahat. Wajib iwasan ang lahat. Ibig sabihin ng iwasan ang lahat, kasi nga, yun nga yung, kumbaga na yung bagay na iiwasan mo ay nakasabit doon sa isang bagay. No, na hindi mo maiwasan yung bagay na yun, maliban sa iwasan mo rin yung isa. Ito yung tinatawag na. So, yan. Inati sa dalawa. Yung isaw pa man na hindi mo kayang iwasan lahat. No, tapos yung pag-iwas doon, ariyo, na masyak pa. Pero merong pamaupan na merong magiging malaking insalaw pa. Masyak pa. Dahil masyak pa, tayo sige. Ewan nito. So, hanggang sa pwede kang mag-ijtihad, pwede mag-ijtihad. Tulad ng tubig at saka yung tubig na may najis sumama. Kasi yung asal ng tubig na may najis na walang najis. Hindi ka tulad ng ihi talaga. Pamanadbuti manari nulo pa mamlagin sa ulo. Huwag na lalagyan ng tubig, dalawang pitchel parehas na po. Alam na yung isa doon sa dalawa na yun kung manaihi. Hindi ka rin doon pa kaya may masnihan. So anong gagawin mo kung gano'n halimbawa? Kung may tubig, no? Magsasampayan ka. Anong gagawin mo pag magsasampayan ka doon kung yung tubig na natalsikan ng ihiw? Mag-ijtihad ka. Kasi pwede ka pa doon mag-ijtihad. Pwede ka pa mag-ijtihad. Kasi hindi yun solo. Pero kung once na yung isa ay ihi, yung isa na hindi ka na pwede mag-ijtihad. So, yung doon sa dalawang masala, isang masala natin, halimbawa nasa payatas ka pa ba? No, ang tubig doon sa dalawang lalagyan na yung isa na tubig malinis, yung isa na natalsikan pa man ang ihi, hindi man namunta ng cheese. No, so nung nandun ka sa payatas na wajib mag-ijtihad. Wajib mag-ijtihad. Para sa ilan? Para sa isang wak. Para sa isang wak. Nasa pag-asar na naman, mag-ijtihad ka naman sa dalawa, hindi na pwede. Ari, kami ang pasal ng switch niya. Bakit? Kaya natiyak na sigurado na. Dito na naman sa pangalawa, ay yung ihi na naman pa. Halimbawa ng luma sa litix, na yung dalawang lalagyan, yung isa lalagyan ng ihi, yung isa naman lalagyan ng tubig. Hindi ka na pwedeng mag-ijtihad. Dahil sultan tayo mo yung diretso. Kaya ang sabi na, payajibu, ijtinabul jab. Kailangan ng iwasan mo. Hindi ka pa. Katulad dito, babae, halimbawa dito sa payatas na meron kang kapatid dito na babae. Ang babae lang dito, nadadalawa lang mo. Kailangan mo punta ka na sa Nanong pala yung babae na yung stand na nakahalo sa isang lugar, parang
kung iisa-isahin mo yung mga babae na yun para malaman mo na sister. Na kung 100 yun, natitulog ko kumarikot. Ano yun, kung 100 yun, titulog to, napakahirap na yun. Yung dinaanan natin sa Pinky na 100, na pwede pa mahsor pa yung 100. Napapaano paglagpas sabi niya ng 400, 400 pataas. Diba siya ganyan tanong sa iyanan, dun sa patpal mo, 400 pataas o pa. Masyado nang mahirap. Mario, na dahil yun sa kung isa-isahin mo yung 400 na babae, kaya 1,000 na babae, nagagamit ka ng matagal na panahon. Pwedeng sabihin natin hanggang mawalan ka ng pag-asa para makapag-asawa. Nabagyang na yan. Sa dalawa lang sila. Anong mahirap ito? Kahit pa, kumbaga na yung dalawang babae na yun, nabigyan mo ng 3 araw pa man na i-search mo sila. 6 na araw na. Paano yung doon sa marami? Mahirap yun. Tinatawag na masyak. Padik na walang masyak. Walang mahirap. So dahil doon, wajib na iwasan. Ano yan da? Wallahu a'lam. Babu fi anna al-amra yadullu ala ijza'il mahmud. Tanod makapasan sa giyang ay amar-amar. Kaya tayo gumagawa ng agama na dahil sa utos niya katatasay. Amar-amar lang ng napakarami ng kailangan intindihin ng mga kaulugan.